Tulala siyang nakatitig sa sahig habang kinakausap ni Marlo sa telepono ng abogado nito. Yes, attorney. I want the papers as soon as possible. Sabi nito. Ayokong patagalin pa ang bagay na ito. Ayoko na makitang nahihirapan si Yvette. Napatingin siya rito at naisip niyang yun ang bagay na hinahanap niya rito noon na all of a sudden ay natagpuan niya kay Craig. Kung noon pa nagpakita ng ganong suporta si Marlo ay baka hindi na humantong sa pagpapakasal niya kay Craig ang lahat. Hindi na sana niya natutuhang mahalin si Craig. Marahil ay masaya na siya sa piling ni Marlo. Anong pakialam ko sa utang ng pamilya mo? Naalala pa niya sabi noon ni Marlo na sabihin niya rito ang problema ng kanyang pamilya. Utang nila yon, silang dapat magbayad. Huwag nilang ipaako sa iba just because wala na silang maisip na ibang paraan kung paano makakabayad. I need your help, Marlo. Please, umiiyak niyang saad. Ginigipit na kami ng pinagkakautangan ni na mama. Naisanlanan nilang bahay sa bangko. Nangakong tutulong ang mga Ardoles pero may kapalit yun. At anong kapalit? Galit nitong tanong. Ang imbitahin sila at ilagay sa pedestal sa lahat ng nagtitipong dadaluhan nila? No, napatungo siya at naglandas lalong masaganang luha sa mga mata niya. Gusto nilang magpakasal ako kay Craig Ardoles. Saglit na natigilan si Marlo, baka sa mukhang hindi pagkapaniwala. That's impossible! Nag-echo sa apat na sulok ng bahay ang malakas nitong boses. Yan ang kondisyon na ibinigay nila sa amin, Marlo. Aniya, kapag hindi mo ko tinulungan, mapipilitan ako magpakasal kay Craig. Gagawin mo yun ng dahil sa katangahan ng mga magulang mo? Anong gusto mong gawin ko? Tumayo sila't luhang hinarap ito. Ang manahimik? Huwag makialam habang nakikita kong unti-unting nahihirapan ng mga magulang ko? Hindi ako ganun, Marlo. Hindi ko kayang gawin yon. Minsan ko na silang binigo ng piliin kong profession ko ngayon. Pero ibang kaso ito. It involves our business, our life, and our future. Saan kami pupulutin kapag wala na kaming kabuhayan? Kung hindi mo ako magawang tulungan ngayon, magagawa mo ba yun kapag gumagapang na kami sa hirap? Ah, ridiculous. Sigaw nito. Hindi ako magpapauto sa inyo. Minsan na rin nalugi ang kabuhayan namin at unti-unti pa lang kaming nakakaahon para ipambayad ko lang sa mga pagkakautang nyo. Hindi pa tayo kasal ay pinaako mo na ako ng napakalaking responsibilidad, Yvette. Samantalang noon halos duran ng pamilya mong pamilya ko. I can't do that. Umiiyak pa rin siya nang iwan nito. At that very moment she had made a decision. She had to marry Craig. And she did. Doon na nagsimulang magbago ang takbo ng buhay niya. Napatingin siya kay Marlo, kausap pa rin itong abogado nito. Matapos yun ay lumapit at pinahid ang mga luha niya. Wala nang dahilan para umiyak, anito. Magiging maayos ng lahat, Yvette. Tumangol lang siya, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang patuloy na pagdaloy ng mga luha mula sa mga mata niya. We're not asking for it anymore. Pahayag ni Mrs. Ardoles nang kausapin itong pamilya ni Yvette sa conference room ng kumpanyang pag-aari ng mga ito. Hindi niyo ba napansin na ilang araw na kaming nananahimik? Tila natuyo ang kanyang lalamunan sa narinig. Nagkatingin na naman ang mama at papa niya. Si Marlo at ang abogado nito'y tahimik lang. Hindi na kami naghihintay ng kabayaran sa lahat ng perang ginamit namin sa pagtubos sa bahay niyo at sa pagbabayad sa iba pa ninyong mga utang. Paglilinaw ni Mr. Ardoles. We're giving them to you as a gift. Pero ang kasal ng mga bata, anang mama niya, ang kasal ng mga bata ay mapapawalang bisa rin, sabi ni Mrs. Ardoles. At wala na rin problema sa amin ang bagay na yon. Napag-isip-isip namin na hindi yun ang tamang solusyon para makaganti kami sa inyo. Gusto na rin namin kalimutan ng lahat ng mga pangit na bagay na naranasan namin sa pagpupumilit na pumantay sa mga matataas na taong katulad niyo. At nandito lamang kami, dugtong ng asawa nito. It doesn't matter to us anymore kung hindi kami matanggap ng ibang tao. Ang mahalagay wala kami masamang ginagawa at maayos ang lagay ng aming mga kabuhayan. It's what we want and it's what Craig wants. Actually, nakiusap siya sa amin na huwag nang pabayaran ng mga utang nyo. And we listen to our son. Nakagat niyang ibabang labi. Malaki pa rin ang naitulong sa kanila ni Craig. Tinulungan sila nitong mabunutan ng tinik sa dibdib at tinulungan siya nitong makaiwas sa isa na namang utang na loob, sana sa ibang tao. Marahil ay upang matahimik na rin ang isip nito kaya nito ginawa ang bagay na yon. Don't worry, saad ni Mrs. Ardoles at napangiti. Wala na kayong maririnig sa amin tungkol doon. Kalilimutan na namin yun na parang walang nangyari.
Inisip naming paghigantihan kayo pero hanggang doon na lang yon. Hindi pala namin yun kayang gawin sa pamilyang sa una pa lang ay tiningalanan namin. Biglang napanguy-nguy ang mama niya pagkatapos ay hinawakan ito ng mahigpit ang mga kamay ng mama ni Craig. Salamat, Soledad! Hindi ko alam kung paano kayo magagantihan sa malaking tulong na ibinigay niyo sa amin sa kabila ng nagawa namin sa inyo. Ngumiti lamang ang papa ni Craig at tinapik sa balikat ang papa niya. Wait a minute, maya-maya sabad ni Marlo. Wala akong pakialam kung ayaw niya na magpabayad but you can't do anything but to accept my payment. Babayaran ko lahat ng mga pagkakautang ng Montelivano. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko, iho? Tanong dito ni Mrs. Ardoles. Wala nang utang ang mga Montelivano kaya wala ka nang dapat bayaran. Bigla itong tumayo. Hindi pwede. Maging siya'y nagulat sa inasal nito. Magbabayad ako sa ayaw at sa gusto nyo. What is your problem? Tanong ng mama niya. Nung una'y tumanggi kang tulungan kami at pagkatapos ngayon ay nagpupumilit kang makabayad sa mga utang namin? Para ano? Para may dahilan kang kunin si Yvette? Para hindi ka matanggihan ng anak namin? Shit! Sigaw ni Marlo. Kayo ang pinaka-imposibleng pamilyang nakilala ko. Bahala kayo sa buhay niyo kung gusto niyo magkaroon ng utang na loob sa pamilya Ardoles. Isipin niyo na lang ng pamilyang yan ang nalilibak niyo. Para siyang nabingi sa sinabi nitong iyon. Tumayo siya at sinampal ito sa pisngi. You don't have the right to say those words. Mariin niyang sabi. Ang pamilyang yan na nililibak mo, ang pamilyang yan na minamata mo, ang pamilyang yan ang mga totoong tao, Marlo. Sila ang mga totoong ginto at ikaw ang huwad na nangigitim pagtagal. Inis na lumabas to ng pinto kasunod ang abogado nito. Sa ilang sandali na mayani ang katahimikan sa loob ng conference room. I'm sorry about that. Maya-may nasabi niya. I'm sorry for everything. Ginagap ni Mrs. Ardoles ang palad niya. You're such a beautiful woman, Iha. Anitong may tipid ng ngiti sa mga labi. My son has been saying that mula pa nang una kanyang makita. And I agree with him. Go ahead, Yvette. Find your happiness. Pinalalaya ka na namin sa kasal niyo ni Craig and we'll do everything para mapabilis ang pagpapawalang bisa sa kasal niyo. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Kung maaari lamang niyang sabihin sa mga ito na hindi siya nasisiyahan sa pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Craig. If she could only tell them that she never wanted the marriage to end. Gusto niyang magsama silang muli ni Craig sa isang bubong bilang isang tunay na mag-asawa. Nagmamahalan, bumubuo ng mga pangarap, gumagawa ng isang masayang pamilya. Thanks, Mama. Niyakap niya ito. I will never forget you. I will never forget you too, Iha, sabi nito. Despite everything, ikaw lang ang babaeng nagustuhan ko para sa aking anak. Ito sa rainy Saturday morning, 3 araw matapos makipag-usap ng pamilya ni Yvette sa mga Ardoles. Isang panauhin ang bumulaga sa kanya. Ang taong gusto niyang makita, ngunit iniiwasan na niyang makita upang mapabilis ang paglimot niya rito. Kailan lamang ay nagkaharap sila sa korte para sa proseso ng kanilang annulment. Si Craig. Magbabakasyon na muna ako, sabi nito nang makaupo siya sa kaibayong upuan. Is it okay kung hindi na muna ako makakapunta sa hearing? Ilang araw lang naman yun, gusto ko lang makapag-isip. Okay, sagot niyang halos siya lang ang nakarinig. San kaya to pupunta? Kasama kaya nito si Alana? Si Alana na hindi na rin niya nakikita. Ilang beses siyang nagtangkang bumisita sa dating bahay nila ni Craig, ngunit hindi niya tinuloy sa takot ikakasakit ng kalooban niyang mararatnan doon. But before I leave, I want to thank you for everything, sabi nito. Hindi ba akong dapat na magsabi niyan? Sinulyapan niya ito. He was still so handsome. Ang kauna-unahang lalaki na kilala niyang mahilig sa matitingkad na kulay ng damit. Ang lalaking nababagayan ng kahit na anong klase ng damit. Ang lalaking hindi nagsawang lumapit sa kanya noon sa kabila ng hindi magagandang bagay na nagawa niya rito. Tinulungan mo kaming malampasan ng isang malaking pagsubok, Craig, aniya sa namamaos na tinig. You've enlightened our minds, you and your family. Isang malaking kahihiyan ang ginawa naming pagmata sa inyo. Natuto kami tumanggap ng aming pagkakamali. You've helped us a lot. You've helped me more. Makahulugang sabi nito, natigilan siya. Wala siyang natatandaang nagawa niya para dito maliban sa ipagluto ito. Wala akong natatandaan, Craig. Aniya nang umiti ng tipid. Unless matatawag mong pagtulong ang itulak kita sa pool o ipahiya kita sa harap ng maraming tao. God, why do I have to recall that? Tinulungan mo akong maging masaya, he said with a smile.
You gave me joy that I've never had. Matagal ako naghintay na mapansin mo. Dumating din ang araw na yon. Pero hindi dahil sa gusto mo ako, kundi dahil sa kailangan mo ko. But who's going to ignore that? God, I've always wanted to get closer to the most beautiful woman in society. Craig, noon din ay parang gusto na naman niyang umiyak. Isa-isa na namang gumagana sa isip niya ang mga nangyari years ago. Inakala niya hindi na ito muling lalapit sa kanya nang hindi niya paunlakan ang imbitasyon nitong maisayaw siya. Kung hindi niya nakalimutan ang pangyayaring iyon, mas hindi niya makakalimutan ang sandaling naipit siya sa isang kahihiyan. Nalulugi na raw kayo. Tanong na isa nilang kakilala. Malapit na raw kayong bumagsak at gumapang sa hirap. Dugtong naman ng isa. Ito na ba ang katapusan ng kapangyarihan ng mga Montalivano? Anang katabi ng unang nagsalita. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin at kung paano malulusutan ang bagay na yon. Noon naman bigla na lang sumulpot sa harap nila si Craig na tila isang superhero. "Excuse me ladies," nakangiting sabi nito. "Paano maghihirap ang angkang maraming pautang? They've helped a lot of people. In fact, we owe them half of our holdings. At hanggang ngayon hindi pa kami nakakabayad." "Really?" Nalalaki ang mga matang saad ng isang babae. "May utang kayo sa mga Montalivanos? Akala ko ba'y mayaman na talaga kayo?" Hindi na sumagot si Craig. Nakangiti itong nagpaalam sa kanila, pero isang bagay ang natitiyak niya. Nabura na sinabi nito ang kung anumang negatibong bagay na iniisip ng karamihan tungkol sa pamilya nila. At ang kapalit noon ay ang lalong paghamak dito ng mga tao sa upper echelon. Dahil para na ring ipinaalam nito sa lahat na hindi pa rin ganap na mayaman ang pamilya nito. Namalayan na lamang niyang namamasa ng kanyang mga mata. Kumilos ang isang kamay ni Craig at pinahid ang mga luhang yon. "You're still the most beautiful woman I've ever met. Minsan gusto ko nang isipin na may gusto ka sa akin, na mahal mo ko, na gusto mo talaga akong pakasalan noon." Hindi ito agad na kumibo. Sunod-sunod na buntong hiningang pinakawalan nito pagkatapos inabot nito isang kahon sa tabi nito. Dala ko nga palang wedding albums natin. Nilagay dito sa mesita ang kahon. Iiwan ko na muna sa'yo, kasama ko rin si Missy. She's with Dora already. Baka kasi mapabayaan ni Berta sa bahay. Kung gusto mong bumisita sa bahay, you can go anytime. What else? Parang ang dami-dami pa nitong gustong sabihin sa kanya. Gusto na naman niyang maiyak na makitang suot pa rin itong wedding ring. Maya-maya hinubad nito yon at nilagay sa nakabukas niyang palad. "Can you keep this?" "Sure, I have to go." Tatayo na lamang to nang magsalita siya. "Are you leaving with Alana?" "No," he answered. "She's in the States right now." "At susunod ka sa kanya?" Tanong pa rin niya. "No, she flew to the US after I learned about what she told you. Nabuntis siya at ako nga ma. She told me that. She's not pregnant at hindi ko siya mabubuntis kahit kailan dahil walang nangyari sa amin. Minahal ko siya pero matagal nang natapos yun." Pero parati siyang nasa bahay mo." Hindi niya napigilang sabi. "Naliligo siya sa bathroom mo. Hindi ko gustong mangyari yon." Seryoso nitong sabi. "It just happened once. Kararating ko lang noon at naabutan ko siyang nasa bathroom and I couldn't do anything to stop her." At naalala niya hindi pa ito nakapagpalit ng pambahay kaya marahil na nagsasabi ito ng totoo. "Sorry," sabi niya. "Nagselos ako nang magpunta rito si Marlo." Patuloy nitong sabi. "Sinubukan ko ring pagselosin ka nang dumating si Alana. That's why I kissed her nang nanonood ka." Akala niya aalis na ito pagkatapos noon ngunit muli itong nagsalita. "Hindi totoong pinakasalan kita dahil sa pagsunod sa mga magulang ko. Hindi totoong ang manang kapalit noon ang habol ko. Hindi totoong gusto kong maghiganti sa'yo. I married you because I wanted to and not because of anything else. Kahit sa papel lang nakasal na yon, seneryoso ko yon, Yvette. I played the role of a real husband." He went on. "I wanted to prove to you that you married the right guy. Pinilit kong turuan kang mahalin ako." Napaawang ang bibig niya. Yun bang paliwanag sa mga ginawa nitong kabutihan sa kanya? "I stopped seeing other woman." Pagpapatuloy nito. "Wala na akong ibang nakikitang babae ko hindi ikaw. Ikaw lang. Wala na akong gustong makasama for the rest of my life but you." Pero hindi pala ganun kadali yun. May namumong luha sa mga mata nito, parang nahihirapan tong pakawalan ang bawat salita. "Sa first year anniversary natin, I wanted to ask you to go out to celebrate pero naunahan mo ko. You didn't ask for a celebration. You asked for a separation. You never learned to love me." He went on. "That's the most painful reality. So I'm giving you your freedom, Yvette. Goodbye." Pagkasabi nun ito tumayo na ito tila mabibigat na mga paang humakbang paalis.
na puno ng luhang mga mata niya at pinlalabo nun ng kanyang paningin. Sinundan pa rin niya ito ng tingin kahit hindi na niya ito maaninag ng husto. When she looked down, ang singsing ang una niyang nakita. I love you, Craig. Bulong niya habang nakatitig sa singsing. I love you so much. Hindi ako seryoso nang pakasalan kita pero nagbagong lahat. Maya-may nanginginig ang mga kamay ni inabot niya ang isang wedding album at binuklat yon. Tumambad ang mga larawan nila. Ang mga larawang hindi man lamang niya nagawang pagmasdan ng matagal noon. Marami siyang napansin habang tinitignan ang mga yon. Mabibilang ang litrato nilang nakangiti siya, but not Craig. Dahil halos sa lahat ng litrato'y nakangiti ito. Tila masayang masaya ito't hindi katulad niyang parang namatayan. Sa itsura nito'y parang mahal nitong babaeng pakakasalan at hindi nito pinagsisisihan ng pagpayag nitong magpakasal sa kanya. He looked happy, satisfied and fulfilled. Para bang yun ang katuparan na matagal na nitong pinapangarap. May pumutak na namang mga luha mula sa mga mata niya nang maalala niya ang sinabi nito kanina. I married you because I wanted to and not because of anything else. Kahit sa papel lamang ang kasal na yon, sineryoso ko yun, Yvette. I played the role of a real husband. I wanted to prove to you that you're married the right guy. Pinilit kong turuan kang mahalin ako. Craig, bulong niya. Sinara niya ang album at patakbo siyang lumabas ng bahay. Craig! Malakas niyang tawag dito. Ngunit wala ng kotse nito. He was gone. Napaiyak na lang siya habang nilalapit sa dibdib ang wedding ring na iniwan nito sa kanya. What? Ma? Napabalikwas ng bangon si Yvette. Umuwi na si Craig, sagot ng mama niya. Akala ko ba inaantok ka pa't gusto mo pang matulog? Kanina pa kasi siya nito ginigising ngunit nagbibingi-bingihan siya. Mag-iisang linggo pa lang iyon simula nang umalis si Craig patungong Hong Kong. Gusto sana niya itong sundan ng araw na iniwan siya nito, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Umuwi na si Craig? Tanong niya. Kararating lang. How did you know? Tanong niya. He called up, nangangamusta, and then sinabi niya na makakatan na siya ng hearing. Mabilis siyang bumaba ng kama. Nagbihis kahit hindi pa nakakaligo, nagsipilyo at nagsuklay lang bago lumabas ng kwarto. Where are you going? Nagtatakang tanong ng mama niya. Hindi niya na ito nagawang sagutin. Mabilis siyang bumaba, sumakay sa kotse at halos pali pa rin yon. She knew where to go. Ang sir mo? Agad niyang tanong kay Berta nang buksan nito ang gate. Nasa, hindi na rin niya ito pinatapos sa sasabihin. Tuloy-tuloy na siyang pumasok at pumanhik sa hagdan. Sunod-sunod siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Craig. Nang buksan itong pinto'y walang sabi-sabi hinalikan niya ito sa mga labi. Yvette? Gulat nitong sabi ng pakawalan niyang mga labi nito. Oh, what was that for? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Mahal mo ko? What? Bingi ka ba? Nimewang siya. Mahal mo ba ako? What is? Just answer me. Yes, biglang sabi nito. Bakit hindi mo sabihin ng diretso? Nakataas ang kilay niyang saad. Paligoy-ligoy ka pa. Ang dami mo ngang nasabi sa akin na magpunta ka sa bahay. Na mismo naman ang pinaka-importanting mga salita. Now tell me those words. I love you. Good. We're not attending hearings anymore. It's over. Hindi mapapawalang bisa ang kasal. Period. We're still married and I'm going to leave her again with you. Pagkasabi nun isinot niya sa daliri nitong wedding ring na ipinatago nito sa kanya. Nang ibigay nito yon sa kanya isinot na rin niya yon. Totoo? Bumukas sa mga mata nito ang kaligayahan. Yeah, unless you don't want me here. How would it be possible? Niyakap siya nito. I've waited for you to come back. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa bahay na to. Ikaw lang. But how about Marlo? He doesn't exist anymore in my system. Sagot niya. Matagal nang nawalang feelings ko sa kanya. I'm happy to hear that. Now will you marry me? Again? Kasal na tayo, no? I almost forgot. Natatawang sabi nito. Sige, mag-honeymoon na lang tayo. Saan mo gustong pumunta? Sa buwan? Then we're going there. Mag-honeymoon tayo sa ere. Kapag nangyari yon, makakasama na tayo sa history ng mundo. Ang kauna-unahang mag-asawang nakapag-honeymoon sa buwan. Perfect, but we have to start from here. Inangat nito ang kanyang mukha. Gagawa na muna tayo ng anak para may susundo sa atin sa moon kapag hindi na tayo nakabalik. Then he kissed her. Napangiting tinugon niya ang halik nito. 3 months nang nakakaraan but happy anniversary, sabi nito na pansamantala nitong pakawalan ng mga labi niya. Happy anniversary, he claimed her lips once more. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Yvette at Craig. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.